Sandali, mag-minor ka. Okay, Ted. May naspatan akong pwedeng target. Ha? Saan? Ayun mo, yung babaeng naglalakad sa bangketa. Uy, sakto. Solo siya at walang witness dito sa kalye to. Di ba? Tara, pumanat na tayo. Sige. Gaya na dati, ha? Tatiming ako sa tabi ng target natin, ha? Oo, tapos ako naman, bababa na rito sa likuran ng motorsiklo. Tama. Oh my God! Ayos! Riding in tandem! Ayos na! Yes, ate, tama ka. Riding in tandem nga kami ng kasama ko at malas mo. Ikaw ang target ngayon, kaya akin na yung bag mo. Kuya, huwag mo yung bag ko! Tara na to! Okay na, tara! Oo, par. Nakaangkas na ako sa likuran mo. Kaya, sibat na! Bilis na! Hoy, tulong! Ang bag ko ay nagawa ko ng riding in tandem! Tulong! Teka muna, miss. Nabiktima ka mo ng riding in tandem? Opo, Chief eh. Kaya pinara ko na yung mobile niyo. Hindi. Sargento ako, hindi pa ako chief. Sargento Pio Castro. Ay, buti po napadaan kayo rito, Sarge. Katatakas loob po ng riding in tandem na humablot sa bag ko eh. Teka muna, miss. Ano bang palatandaan ng mga nambiktima sa'yo? Sabihin mo. Pareho pong pula ang suot nilang helmet. Pula. Sige, okay. Pero saan direksyon sila pumunta? Doon po. Doon? Sige. Ako na bahala, miss, ha? Kahit mag-isa ako sa mobile, hahabulin ko yung riding in tandem, okay? Oh, salamat po. Success, pare! Success na naman ang operation natin, pare Ted! Mga Mando, Dali. as always, basic lang sa ating agawan ng bagyong target. Mismo! Diba? Paldo Pero, may problema yata tayo. Naku, tingnan mo, may humahabol yata ang mobil. Hindi. Okay lang yan, pare. Di problema yan. Ako may hawak naman ni Bella nito motorsiklo, kaya ako bahala. Mobile. Wala yan. Baka maabutan tayo ng mobil. Matagal na tayo magka-partner sa pagiging riding in tandem, pre. Wala ka pa yata bilib sa akin. Diba? Ano naman, alam kong expert ka sa motor. Sige, kalma ka na dyan, ha? Kapit ka lang mabuti sa likod ko at paglalaroan ko yung mobile na humahabol sa atin. Palalamunin ko ng usok yung mga pulis na yan. Palalamunin ko lalit ka mo. Eto na! Ayos! Oh. Di ba, pare? Ano say mo? Pare Ted? Dadali, di ba? Ay, grabe. Ang galing mo talaga mag-drive. Mismo. Alias, Tiger Commando ka talaga. Komando! Busit ka. Ay, naku. Maabutan ba tayo ng mobile na umahabol sa atin eh? Pinahururot ko, pinasiid ko yung motor sa gilid ng mga natatraffic na sasakyan. Di ba? Ayun, natakasan na natin ang mga pulis. Paghatian na natin to. Yan. Ito ng sa likod bahay natin. Yan. Ito yung kinita natin. Yan. Uy! Aba, dali nga. Malaki-laking pera, oh. Ang daming namang pera nitong bag na to. Pagpapartihan natin to, libo-libo, brad! Ito sa'yo, Tol. Ayan. Ayos. O, di ba? Ngayong nakuha ko na ang parte ko, lilipat na ako sa motor ko. Sige, pare. At may lakad pa ako eh. Yan ang sinasabi ko eh. Ted! Oy, par, airmatch mo. Wala yan, par. Hindi, baka narinig niyo yung modus nating riding in tandem. Baka subong tayo kipahamak tayo ng airmat mo sa mga pulis, ha? Pare, pagsabihan mo. Nako, kaya mo siya. Ted, ang dami naman ang order mo. Mahal pa naman ang mga food sa resto na to. Okay lang yan, Salve. Sabi ko naman sa'yo, basta kumita ako na sa racket ko, ititreat kita. Buti na lang madalas kang kumita sa sinasabi mong buy and sell mo ng kung ano-ano. Dahil rin sa'yo, mula nang maging tayo, sinipag akong magtrabaho. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Legit yan, ha? Oo naman. Gusto mo ng pruweba na talagang love kita habang
Di pa dumarating yung mga order natin? Sige, anong pruweba? Eto. Ay, sira ka talaga. Ba't mo ko kinis? Di lang naman tayong nandito. Ano naman? Magjowa naman tayo. Pinagtitinginan tuloy tayo ng mga ibang customer. Hayaan mo silang mainggit. Ma! Ay, huwag kang magtawa-tawa dyan, Ted. Di nakakatawa ang ginagawa mo. Sa inyo ho ako natatawa, Ma. Masyado kayong nervyosa. Totoo lang sinabi ko sa'yo. Kaya kahit habang buhay akong maglabada, gagawin ko. Tigilan mo lang ang paggawa ng mga kung ano-anong krimen kasama ang kabarkada mo. Mga krimeng ginawa mo na wala pa nang namatay ang tatay mo. Tigilan mo na yun. Dahil malamang mapapahamak ka niyan. Sorry ho, Ma. Ted, Pero wala ho sa bokabularyo namin ng kapartner kong tumigil sa madali naming pinagkakakitaan. Wala hong makakapigil sa pagiging riding in tandem namin. Wala. Hawak ko sa ilong ang airmat ko, Mando. Kaya di niya tayo pwedeng tablahin. Naniniwala naman ako sa'yo, pare Ted eh. Ha? Oh, cheers ba? Cheers! Ba't natin titigilan ang modus natin ang daling kumita sa pagra-riding in tandem. Mismo, di ba? Lakas ng loob lang ang puhunan natin. Totoo. At ang galing ko sa motorsiklo, di ba? Yun pa. Hindi Oo. pwedeng puro lakas ng loob. Kailangan may husay sa... para lang tayo namumulot ng pera sa kalsada, pre. Di ba? Kung di ba tayo naging partner sa pagiging riding in tandem, madalas ba tayong makakapag-happy-happy rito sa ating safe house? Mismo. Di ba? Tusawa pa tayo sa inom at pulutan. Totoo. Di ba? At madalas pang paldong-paldo ang bulsa natin. Kaya kahit sino ang kumontra sa atin, di natin titigilan ng racket natin, Mando. Totoo. Sinabi mo, hindi talaga. Malabo naman tayong madisgrasya dahil walang plate number yung ginagamit nating motorsiklo. At bawat racket natin, armado tayo. Ba, syempre. Isa pa, mayroon tayong sinusunod na filosofiya. Filosofiya? Oo, totoo. Hindi ko nakakalimutan yun. Ano nga yung filosofiya natin? Ang filosofiya? Ay, di ano pa? Di ang makadisgrasya na tayo, wag lang tayong madisgrasya. Nadali mo, par! Dali. Ano, Ted? Tumawag ka dahil gusto mong magkita na naman tayo sa Makalawa? Oo, love. Sa dati, paglabas mo sa school. Sige. Sino yung kausap mo sa cellphone, Salve, ha? Sino? Wala po, Ninang Vic. Wala? Aba, ano wala? Bago ako lumapit sa'yo, in-off mo yung phone mo. Narinig ko may gustong makipagkita sa'yo sa Makalawa. Hindi ko pa maririnig kung di mo naiwan bukas ang pinto nitong kwarto mo. At sa tono ng pakikipag-usap mo, madalas ka na nakikipagkita doon sa kausap mo yun sa cellphone. Hoy, kung sino man yun ha, sabihin mo sa akin, sino yun? Sino? Friend ko lang po yun, no? Nung friend? Kaibigan mo o kaibigan? Nung naman. Baka naman sinusuway mo yung mahigpit na bilin ko sa'yo, Salve, ha? Makinig ka. Huwag na huwag ka makikipag-boyfriend hanggang hindi ka pa nakakatapos sa pag-aaral. Hindi po, Ninong. Anong hindi? Siguruhin mo yan, Salve, ha? Siguruhin mo. Dahil sisiguruhin ko, hindi masasayang ang pinagpapaaral ko sa'yo. Opo, Nong. Kahit napon lang kita, hindi ako mangingimisaktan ka kung kailangan. Ha, Salve? Huwag ka lang mapariwara. Naintindihan mo? Salve, huwag mong problemahin ng Ninong Vic niyo. Sabi ko nga sa'yo, Ted. Nagdududa siya na sinuway ko ang maigpit niyang bilin sa akin. Tawag ako makipag-boyfriend habang di pa ako nakatapos sa pag-aaral. Kumain ka na rin at sayang yung in-order natin dito sa restaurant. Nakakawalang gana kasi ang Ninong Vic ko eh. Kahit naman paghigpitan at pagbilinan ka araw-araw ng ama-amaan mo, di mo naman sinusunod ang gusto niyo. Oo,
Di ko pinapaalam sa kanya na nakipagrelasyon ako sa'yo. Paano niya malalaman ang tungkol sa atin? Eh, sa kalye tayo nagkakilala. At sa kalye rin kita niligawan hanggang naging tayo. Hindi pwedeng di ko problemahin ang ninong ko dahil sa iisang bubong kami nakatira. Malay ba niyang sinusuway mo at makakagawa ka pa rin ng paraan na makipagkita sa akin? Kahit mag-cut ka ng klase mo. Gaya ng ginawa mo ngayon. Pero Ted, Anong pero? paano pag nalaman ng ninong ko ang tungkol sa atin? Tama na, Ted. Para di ako mag-alala, gawin ko ang lahat ng pag-iingat pag narito ako sa bahay. Para walang mahalata si Ninang Vic na may boyfriend ako. Salve. Ano ba yung ginagawa mo rito sa sala, ha? Nag-aaral po ako, Ninong. Hindi ka nag-aaral. Nagre-review po ako. Nagbukas ka nga ng libro pero sa malayo ka naman nakatingin. At parang ang lalim ng iniisip mo. Kasi minimemorize ko po ang pwedeng i-recite ko sa klase namin bukas. Memorize. Ewan ko sa'yo, Salve, ha? Pero ilang araw ko na nahahalata na wala sa isip mo yung pag-aaral. Hindi po talaga, Ninong. Ay, nako. Baka bagaya ka sa isang kakilala ko na hindi nakatapos sa pag-aaral dahil nakipagrelasyon tapos nabuntis. Hindi po mangyayari sa akin yun. Ay, dapat lang. Pangarap ko pong makatapos, kaya gagawin ko pong lahat para matupad ko ang pangarap. Yan. Yan ang inaasahan ko. Para mabayaran ko po ang lahat ng gastos nyo sa pagpapaaral sa akin. Ay, teka. Hindi. Yan naman ang hindi tama. Wala ka naman dapat intindihin sa akin, eh. Napakarami ko pong utang na loob sa inyo. Hindi. Wala yun. Hindi ko naman inaasahan na suklian mo ang lahat ng kabutihang nagawa at ginagawa ko sa'yo. Ha? Pero kasi 5 years old pa lang po ako nung inampun nyo na ako. Inampong nga kita. Kinupkop at pinapag-aral para magkaroon ka ng magandang buhay at kinabukasan. Kaya hindi na ako nagpamilya pa. Dahil ikaw na ang tinuring kong anak. Para rin sa iyong lahat ng paghihigpit ko sa iyo, Salve. Ha? Kaya huwag mong sayangin ang lahat ng mga pagsisikap at pagsasakripisyo ko para sa iyo. Mando, Paring Ted, hindi ako natatakot sa galit ng ama-amahan ng jowa ko. wala ka namang kinatatakutan eh. Yung gaya natin, riding in tandem, brave tayo, pre. Kaya nga wag na natin pag-usapan ng paghihigpit sa syota ko nang nagampon sa kanya. Tama. Para matutukan natin ang trabaho natin. Ano pa bang ginagawa natin? Kaya nga nag-iikot tayo eh. Para makita natin at mapag-aralan kung saan tayo next na magtatrabaho. Ha? Teka, Mando. Oh, bakit? Checkpoint ng mga pulis sa kanto ng madadaanan natin. Checkpoint. Eh, ano naman kung may checkpoint? Sa bagay, habang naghahanap pa tayo ng lugar kung saan tayo mambibiktima, may plate number naman tong motorsiklo mo. Tama. At di tayo armado. Hindi talaga. At kumpleto tayo sa legal na papeles. Itong motor ko, nandito lahat. Kumpleto yan. Pareho pa tayong naka-helmet. Mismo, helmet. Kaya nga, walang ibubutas sa atin yung mga lesbo na yan. Walang problema pag in-inspection man tayo. Wala talaga. Ba, ano ba malay ng mga pulis na riding in tandem tayo? Mukha ba tayong riding in tandem? Hindi! Di ba? Mga kasama, iyan ang problema natin mga otoridad sa mga riding in tandem eh. Yung gumagawa ng kung ano-anong krimen sa kalsada. Kaya mga kasama, makinig kayo. Ha? Kaya nag-meeting tayo rito sa presinto. Sa dami ng magkakaangkas sa motorsiklo, hindi natin matukoy sa checkpoint kung sino man yung mga kriminal. Di ba? Oo nga, Tama? Sargento Castro. Oh. Oo. Ayun ang hirap eh. Pakawais ng mga riding in tandem na yan eh. Kapag nakahanap po sila na mabibiktima, hahablutan na lang nila sa cellphone, wallet, o anumang bagay na hawak ng biktima, di ba? Ang bilis nila kumilos. Oo, totoo yun. Totoo yun, mga kasama. Kaya nga bukod sa mga checkpoint na naninita sa mga bumabiyahing motor na dalawang sakay, mas madalas sa kalye tayo maglagi para mabawasan kung hindi man mahinto yung mga krimen. Okay? Kailangan talaga ng police visibility para matigil na yung mga ginagawa ng mga riding in tandem na yan. Tama yun, Sargento. Mando! Ha? Uy! Ay, Aling Nelly. Ay. Kaya pala.
Papunta sana ako sa inyo. Po. Mabuti nakita na kita rito sa kanto. Bumili lang po ako ng Yossi sa tindahan dahil pinapatsunap ko yung motorsiklo ko dyan sa shop eh. Mando, Po? Bakit po? Magpapalaba po ba sa inyo ang airpat at airmat ko? hindi. Bakit po kayo pupunta sa amin? Para makiusap sa'yo. Sa akin? Bakit? Bakit to? Mando, di ko mapakiusapan si Ted na tumigil na sa paggawa ng kung ano-anong krimen sa kalsada. Yun ho ba? Baka pwede... Kung hindi nyo mapakiusapan yung anak nyo, ako pa ho kayang mapapasunod nyo sa inyong gusto eh. Hindi naman tayo magkaano-ano eh. Mando, Ay, Aling Nelly, look at me. Sorry po. Pero kung hindi ho ako mapatigil ng mga magulang ko sa anumang gawin ko, lalong hindi ho ako papayag na pakialaman ako ng ibang tao na tulad nyo. Anong ginagawa mo dyan sa labas ng gate namin, ha? Ha? Wala ho. Anong wala? Tatambay ka ba dyan sa harap ng bahay namin na walang dahilan? Pasipol-sipol ka pa na parang may tinatawag ka? Sino tinatawag mo? Ha? Sino? Si Salve? Hindi ho. Anong hindi? Hoy. Wala akong tiwala sa ilatsa ng pagmumukha mo kaya lumayas ka rito. Ha? Ayoko na makita ka ba rito? Sobra naman kayo magsalita. Ano sobra? Lumayas ka rito! Layas! Uy, Ted! Grabe naman! Sandali, huwag mo ipuntun sa pagbirit ng motor mo yung gigil mo sa binang mo. Ha? Yung binang tubi mo, pare, dahan-dahan nga, relax. Asar mo ba ako, Mando? Hindi, Mar. Pwede ba naman kitang asarin eh? Tropa tayo. Talagang wag mo akong pipikunin dahil mawawalan ka ng partner in crime. Grabe, natatawa lang ako sa'yo eh. Natamimi ka ng bulyawan at ipagtabuyan ka ng ama-ama na syota mo. Tapos, ngayon ako na ang kasama mo, saka ka manggigigil ng gusto. Nakakapikong kasi big na yun eh. Hindi ko lang siya pinatulan dahil nakatira sa kanya yung jowa ko. Pero gaya nga ng sabi ko sa'yo kanina, ipapalamon ko sa kanya ang sinabi niyang masama ang hilatsa ng pagmumukha ko. Dahil sa mukhang ito na nilalait-lait niya, babagsak ang ampun niya. Teka pare, si Salvi ang pagbubuntunan mo ng galit mo sa ama-amahan niya? Ha? Natural. Uy, Makatsempo lang ako. Magiging sunod-sunura na sa akin si Salve. Sa ayaw at sa gusto nung mambik na yun. teka pare, para mawala ang galit mo, ang mabuti pa pare, dumiskarte na lang tayo ngayon. Ha? Mabuti pa nga. Dumali tayo. Ibuhos mo na lang doon sa mga magiging biktima natin. Yung pikon mo dyan sa biyenan tubi mo. Brad. Hold up to. Kargado ng bala tong baril kong itinututo ko sa'yo. Pag pumalag ka, puputokan kita. Akin na yung attache case. Hawak mo. Hindi mo makukuha itong attache case ko. Huwag, hindi pwede. Hindi pwede. Nandiyan mo. Nandiyan mo. Tumigil ka ha? Pumapalag ka pa ha? Piotr Ramirez, manda tayo ha. Malapit na tayo sa lugar na tinawag na presinto na may biktima ng riding in tandem. Yes sir. Okay? Ayon sa report sa atin, armado raw ang mga kriminal. Okay? Ayun. Yun, doon. May pinagkaagulan sa kantong yun. Doon tayo. Respondihan natin. Uy, ayun salamat. May dumating naman bilang mga polis. Parang nagkakabuhan ng tingawan. Makikiraan lang po, makikiraan. Paranin niyo po kami, excuse me. Ano po nangyari dito? Sir, inold na po ako na riding in tandem, sir. Bakit ka nakahandusay na duguan? Binaril ako sa ita, sir. Tinugay pa nila pati yung attache case ko bago sila tumaka, sir. Teka, saan direksyon nagtungo yung riding in tandem? Sabi mo. Doon, sir. Piotr Ramirez, tumawag ka ng ambulansya. Asikusuhin mong maisugod agad sa ospital itong biktima, okay? Yes sir.
Kahit ako mag-isa, tutugisin ko ang riding in tandem. Hindi ko hayaang makatakas ang mga kriminal. Ted! Tiba-tiba na naman, paldo-paldo! Oo nga, Mando. Mando is the name. Rugas is the surname. Mando Rugas! Malamang malaking pera naman ang attache case na naagaw mo dun sa huli natin biktima na, pre. Malas lang niya. Pumalag ng hold upin ko, kaya ayun, pinutukan ko. Ay, uy, pare, may nabi ng pulis sa likuran natin. Tayo. Teka, alamin natin. Hindi ko ko tumutorsiklo sa madadaanan nating kanto para ma-check ko. Ano, pre? Lumabas ba sa kanto yung mobil? Ha? Ano? Tingnan mo. Hindi, Mando. Bumuntot sa atin yung mobil ko. Kung pira tayo ngayon nahabol ng mga lesbo, ha? Tagilid tayo. Eh, wala kasi mga sasakyan na traffic na malulusutan natin. Paano tayo makakatakas ito, pre? Kahit anong paspas ang gawin mo rito sa motor, baka maabutan tayo ng mga mahabol sa atin. Makakautang tayo ng mobil, pre. Ang bilisuhan ako. Paano to? Sige, diretso lang ang takbo, Mando. Ako nang bahala sa mga pulis. Ted! Bago tayo maabutan ng mga pulis, puputukan ko sa sasakyan nila. Nagpaputok pa. Kahit nagwawang-wang ako, ayaw minto na hinahabol ko riding in tandem. Ayaw nila sumuko. At pinaputokan pa itong mobil ng angkas ng hinahabol ko motorsiklo. Loko to mga to, ha. Magmimilar muna ako. Pero kung sakala ng riding in tandem na yun, matapos nila akong paputokan, itatantanan ko sila. Nagkakamali sila. Kahit saan sila magsuot, bubuntutan ko sila. Iiwas-iwas ko ang mobil habang humahabol ako sa kanila para hindi ako tamahan ng mga bala. Kailangan maabutan ko sila. Desididong pamatay ang riding tandem na hinahabol ko, ha. Mga pusakal na kriminal taga. Pag inabutan ko sila, huhulihin ko sila patay man o buhay. Ako, langit ng bala yung gulang ng mobil. Hindi! Nawalan ako ng kontrol ng sasakyan. Sasabog ako sa tram na basura. Ayos, Mando! Pare, ano yung narinig ko para sumabog sa likuran natin? Sumalpok yung mobil ng pulis dun sa drum ng basura nung paputokan ko sila, par. Kaya di na sila makakahabol sa atin. Ayos yan, pre. Dali. Sigurado na makakatakas tayo ngayon. Malas lang ng mga pulis. Hindi nila kaya tayong sindakin sa mga wang-wang-wang-wang na yan. Tama. Ikaw pa ang sisindakin eh. Matagal ka na sinda. Buo yung luboy. Kaya talagang handa akong pumatay at mamatay. Tama. Huwag lang tayong makulong. Kaya nga pumartner ako sa iyo eh. Paglaruan lang natin ang mga pulis, Mando. Walang autoridad na makakadakip sa atin. Tama. Wala. Mismo. Sisiw lang sa gaya nating riding in tandem yung mga pulis na yan. Sisiw, chicken! Oh, ito na! Paano tayo madadampot ng mga pulis, Mando? Eh, pareho tayong armado ng boga. Kung ako sa mga lesbo, parang Ted, dumistansya sila sa atin para hindi sila madisgrasya. Di ba? Ted, kayo ni Mando ang malamang madidisgrasya pag di kayo tumigil sa gawain ninyong labag sa batas. Pare, Ma, ilang beses ko bang sasabihin sa inyong huwag kayong lalapit sa akin pag naglilinis ako ng baril? oo nga naman, Aling Nelly. Baka aksidente pumutok ang baril ni Ted, madisgrasya kayo dyan. Gugustuhin ko ng madisgrasya ako kung yun ang magiging dahilan para huminto kayo sa maruming gawain ninyo. Teka muna. Eh, pwede ba, Ma? Huwag kayong makulit. Lalo't narito sa bahay natin yung katropa ko. Ted, kayo na nga ang pinagmamalasakitan ko. Pinagdidilatan mo pa ako? Bubulyawan? Kahit anong gawin namin ni Mando, wala kayong pakialam. Hindi mo na ako iginalang na sarili mong magulang. Huwag niyo kaming pakialaman. At baka
baka sa galit ko, maiputok ko tong baril ko. Baka magwala ako rito. Ted, di pwede ang gusto mo. Ba't di pwede, Salve? Magtsuwa naman tayo Karapatan kong makasama ka kung gusto ko. Kaya kita tinawagan. Hindi nga ako pwede makipagkita sa'yo. Dati na tayong nagkikita paglabas mo ng university. Hindi na nga muna ako pwede makipagkita sa'yo dahil sinusundo na ako ng ninong Vic ko. Mas importante pa ba sa yung ama-amahan mo kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun. Nag-iingat lang ako. Kaya nga bago ko sinagot ang tawag mo, nagkulong muna ako rito sa kwarto ko. Para makaiwas ako sa galit ng ninong ko. Para di niya ako saktan at para di niya ako patigilin sa pag-aaral. Okay. Kung ayaw mong makipagkita sa akin sa labas, Pansamantala lang naman, habang hinihigpitan ako ng ninong ko. pagkita tayo sa loob ng bakuran nyo. Ano? Mahirap yun. Madali lang. Pag tulog na ang ama-amahan mo, lumabas ka sa bahay nyo. Pero Ted, Wala nang pero-pero. Susundin mo ang gusto ko kung talagang mahal mo ko. Okay? Ang tagal naman lumabas ni Sally sa bahay. Nilalamok na ako rito sa loob ng bakuran nila. Ayun, may nagbukas ng pinto. Hoy! Ano ginagawa mo rito? Ha? Ha? Si Vic. Ikaw? Kalma lang ho kayo. Kahit medyo madilim dito, namumukhang kita, ha? Ikaw yung minsan tumambay sa harap ng bahay namin na ipinagtabuyan ko, ha? Sinabi ko sa'yo, ayoko na makita yung pagbubuka mo. Ba't nagbalik ka pa't pumasok ka pa rito sa bakuran ko, ha? Ha? Inaakala niyong magnanakaw ako. Nagkakamali ho kayo. Boyfriend ako ni Salvi. Boyfriend, walang iyakan. Lumayas ka rito! Lumayas ka! Ano? Ha? Nagpakilala na akong boyfriend ang ampun niyo. Minura niyo pa rin ako. At tinutukan ng baril. Pag hindi ka lumayas, madidisgrasya ka. Ano? Eh di subukan niyo. May baril ka rin? Ipuputok niyo yung baril niyong nakatutok sa akin, Mang Vic. At ipuputok ko rin tong baril kong nakatutok sa inyo. Tingnan ko lang kung sino sa atin ang unang bubuwal. Ano, Mang Vic? Puputok kayo? O kayo ang puputokan ko? Hoy, huwag mo akong takutin, ha? Huwag mo akong takutin. Lakas ng loob niyong manutok. Duwag naman pala kayo. Lumayas ka na rito. Lumayas ka! Ha? Eh kung kayo kaya ang putukan ko. Ano? Ted, wag! Salve, huwag kang pumagitna sa amin ng gurang na yan, ha? Wag mong tutukan ng baril ang ninong ko! Pumasok ka sa loob ng bahay, Salve. Pumasok ka! Ninong Vic, wag na po kayo magtutukan ng baril ni Ted. Ano ako to, Salve! Ted, umalis ka na, please! Hindi ako magpapatakot dyan sa ama-amahan mo. Ah, ganun, ha? Pag di ka pa umalis, baka magkamatayan kayo ng ninong ko. Bakit mo sinuha yung mahigpit na piling ko sa'yo, Salve? Ha? Ninong Vic, hindi ko po gustong suwayin kayo. Bakit ka nakikipag-boyfriend nang hindi ka pa nakapagtapos sa pag-aaral? Bakit? Ha? Bakit? Huwag po kayo magalit. Kung hindi ako nakapagtimpi, baka hindi sa mesa ko hinampas. Baka sa katawan mo na dumapo ang kamay ko. Wala naman pong masama na nagka-boyfriend ako eh. Oo, pero hindi ba sinabi ko sa iyo makipagrelasyon ka lang kapag natapos ka na sa pag-aaral? Makakatapos naman po ako kahit may boyfriend ako. Malabo. Dahil ginagawa ko naman pong inspirasyon sa pag-aaral ang engagement namin ni Ted. Ano inspirasyon? Marami nang nabalitaan at nakita ko hindi nakatapos. Nasira ang buhay at kinabukasan dahil inuna o isinabay sa pag-aaral yung pakikipagnobyo. Lalo pa kung nakarelasyon ay gaya ng naging nobyo mo na masamang tao. Mabait po si Ted. Mabait, masamang tao siya, Salve. Maniwala ka sa akin, ha? Layuan mo si Ted. Ninong, Layuan mo siya, ha? Pag hindi, patitigilin na kita sa pag-aaral mo. Gabi nga, naglalaba pa kayo rito sa likod bahay. Alam mong mula nang yumao ang itay mo, ito na ang naging gawain ko.
Ba't tumatanggap pa kayo ng labada ay matanda na kayo? Ay nako, kailangan. Madalas ko naman kayong inaabutan ng pera. Hindi ko ginagalaw ang perang binibigay mo sa akin. Dahil hindi ko kayang lunukin ng mga pagkain nagmula sa masamang gawain. Inuwian ko pa naman kayo ng pasalubong kahit kinukontra niyo ako. Eto, Kinukontra kita dahil mali ang ginagawa mo, anak. mali na kung mali yung ginagawa ko, ma. Ang importante, nagkakaroon ako ng lahat ng mga pangangailangan ko. Hindi ako naghihirap. Hindi ako nagugutom. Hindi ka naman maghihirap at hindi ka magugutom pag nagtrabaho ka ng marangal. Anong trabahong mapapasukan ng gaya kong walang pinag-aralan? Janitor? Boy sa construction? Basurero? Kasalanan mo kaya wala kang natapos. Kahit anong pakiusap ko sa iyo, ayaw mong mag-aral. Ba't ako magpapakahirap mag-aral? Iba't pa ako magpapagod sa kakarampot na halagang kikitain ko sa pagtatrabaho? Lakas lang ng loob ang puhunan namin ni Mando. Malaking pera na ang nahahawakan namin sa konting oras lang. Matakot kayo sa karma, Ted. Hindi totoo ang karma, ma. Sana nga wag mangyari sa iyo ang kinababahala ko. Na ang taong nabubuhay sa masamang paraan din mamamatay. Masama, Salve. Masama ang balak sa iyo ng ama-amahan mo kaya tinawagan kita. Maniwala ka sa akin. Ano? Tingin mo may interes sa akin ng ninong ko, Ted? Sigurado ko. Kaya ayaw na niya akong palabasin ng bahay at pinatigil niya ako sa pag-aaral? Oo. Ano pa bang dahilan kaya di na nag-asawa yung gurang na ninong mo? Dahil ikaw ang kursunada niya. Babawiin niya ang lahat ng nagastos niya sa iyo. Pagsasamantalahan ka niya. Re-raping ka niya. Hindi. Isa lang ang paraan para di ka maging biktima ng rape, Salve. Para hindi ka mapariwara sa mga kamay ng nag-ampun sa iyo. Sumama ka na sa akin. Magtanan na tayo. Ted, Payag ka ba, Salve? Payag ka bang magtanan tayo? Salve? Salve? Bakit ka nag-iipake ng mga damit, ha? Ninong Vic? Oh, gising pa ako dahil hindi ako totoong nakatulog nang mamalayan ko sumilip ka sa kwarto ko. Nagkunwaring lang ako para pakiramdaman ang lahat ng ginagawa mo at huli ka sa akto dyan sa maling gagawin mo. Wala po akong gagawing Sinungaling! Huwag ka na magbaang-baangan pa. Hindi ka makakapagkaila dahil narinig ko habang kausap mo sa cellphone si Ted. Yung boyfriend mo na hindi mo magawang layuan. Kahit sinabi ko na sa iyong masamang tao siya at sisirain lang niya ang buhay mo, naniniwala ka pa rin sa kanya at sasama ka pang magtanan sa kanya kahit inutos ko na sa iyo makipag-break ka sa kanya. Ninong? Ano, Ninong? Hindi ka alis, Salve, ha? Hindi mo ko iiwan. Hindi ako papayag na sumama ka kay Ted kahit ano pa mangyari. Kung kailangan ikulong kita dito sa bahay na ito, gagawin ko. Huwag lang masira ang buhay at kinabukasan mo. Naintindihan mo? Sa piling na isang masamang tao. Ted, pare, kalma ka lang. Kalma. Ando, hindi ko mapigilang ilabas ang ngit-ngit ko kay Mang Vic. Dahil hindi niya pinalabas sa bahay nila si Salve. Pare, kahit wasaking may mesa dito sa likod ng bahay nyo, andyan sa pagkampas-ampas ng kamay mo, hindi mawawala yung galit mo sa mama ng syota mo. Pinapunta kita rito dahil kailangan ko ng suporta mo. O sige, lagi mo naman ako maasahan, pre. Hindi ako papayag na mapaglayo kami ni Salve ng ama-amahan niya. At baka kung ano ang gawin niya sa girlfriend ko. Kaya samahan mo ko. Sige. Lalakad tayo. Oo ba? Kahit anong mangyari, itatanan ko si Salve. Teka, tanan? Itatanan ko siya. Bahala na. Ano, Mando? Checkpoint. Oo, Ted. May checkpoint ng mga lesbo na madadaanan tayo. Pwes ito. Ay, Nakakainis itong mga otoridad na to. Ba't ka
ka nagminor. Uy, buwelta ba tayo? Ha? Pag buwelta tayo, malayo pa ang iikutan natin bago tayo makarating sa bahay ni Salve. Pero paano, tol? Anong gagawin natin? May checkpoint nga eh. Paharurutin mo itong motor mo. Ano? Lalampasan ko yung checkpoint? Lampasan mo. Hindi tayo pwedeng magpa-inspeksyon ngayon sa mga pulis dahil armado tayo. Sige. Okay. Takasan natin yung mga pulis. Magkaputukan na kung magkakaputukan. Oh, mga kasama, ha? Makinig. May paparating na motorsiklo, ha? Magkaangkas ang sakay, ha? Parahin nyo para ma-inspeksyon natin, okay? Yes, sir. Aba, teka. Kahit pinara natin yung motorsiklo ng dalawang sakay, marurot pa rin lumampas dito sa checkpoint natin, ha? Loko yun, ha? Ramirez, Yes, sir. kumilos na tayo. Gaya ng ating plano, ha? Alam mo na yung gagawin mo. Yes, Bahala ka sa motorsiklo mo, ha? Sige, Sige po, sir. at aangkas ako sa likuran ng motor. Yan. Sige po, sir. Ngayon magkaangkas na tayo. Habulin natin. Tugisin natin yung riding in tandem na lumampas dito sa checkpoint. Ang magkaangkas sa motor na tumakas dahil malamang mga kriminal. Bilis! Yes, sir. Mando, Pare. may motorsiklong mahabol sa atin. Oo, ito nakikita ko. Nasa side mirror ng motor ko nakikita ko. Sa kayong dalawang magkarantas na mga pulis. Ay, dalawa. Paano yan, pare? Lalo mong paharurutin yung motor. Sige. Ito na. Bahala ka sa manibela. At ako ang bahala sa mga mahabol sa atin. Hindi aabot sa atin yung mga lespo na yan. Sisiguruhin kong di tayo aabutan ng mga kalaban natin. Sige. Todo ko na to, pre. Kape! Eh, puputukan ko na sila. Aalis ako. Tatakas ako sa bahay na to ngayong gabi. Bahala na. Salve! Salve! Ninong Vic, Napakatigas ng ulo mo. Kahit anong pigil ko sa'yo, sasama ka pa rin sa nobyo mong yun? huwag po kayong lalapit. Bitawan mo yung gunting na yan. Bitawan mo yan. Pag pinigilan niyo akong umalis ng bahay na to, pag nagpilit kayong gawan ako ng masama, itatara ko sa dibdib ang gunting na to. Teka, Salve. Gugustuhin ko pang mamatay kesa may sa kutuparan yung masamang hangarin niyo sa akin. Ano? Wala ka ba sa mga ngalan sa'yo, Salve? Sinungaling! Ha? Sinungaling kayo! Inampun niyo ako, pinag-aral. Oh. At di na kayo nag-asawa dahil gusto niyong sariling katawan kong ibayad ko sa lahat ng nagastos niyo sa akin. Ano? Hindi totoo yan. Kung meron man akong babaeng minahal, nag-iisa lang siya. Hindi ikaw yun, kundi ang mama mo. Naintindihan mo? Anong ibig niyong sabihin? Ang mama mo na hindi nakatapos sa pag-aaral. Dahil nabuntis siya na nakipagrelasyon sa akin. Nung nulong pa ako sa masamang bisyo at gawain. Kaya nakulong ako dahil sa pagiging drug user at pusher. Pero habang nasa kulungan ako, nakilala kong pagkakamali ko, Salve. Nagsisi ako at nagbagong buhay. Kaya nang lumaya ako, bala ko ituwid ang lahat ng mga pagkakamali ko at punan lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Pero naaksidente siya. Ikinamatay niya yun, kaya inampong kita. Kayo ang totoong papa ko. Oo, Salve. Magulang mo talaga ako at anak kita. Dugo ka ng aking dugo at laman ng aking laman. Kaya hindi kita pwede pag-isipan ng gawa ng masama. Hindi kailanman. Hindi. Ramirez, pinututukan tayo ng riding in tandem na hinahabol natin. Oo nga, sir. Bago tayo madisgrasya, titiyakin ko ang mga kriminal ang siyang madidisgrasya. Mando, gumaganti ng putok yung mga pulis na humahabol sa atin. Lalo kung bibilis na ng takbo para matakasan natin sila. Kapit pa rin, kapit! Sabog ang muling gulong ng motor natin. Baka tinamana-mana pa rin! Nawalan ako ng kontrol sa manibela pa rin! Kapit! Magkatayo sa sabog natin! Patay. Parehong patay daw
daw po si Ted at ang kasama niya nang sumalpok sa truck ng sinasakyan nilang motorsiklo habang tumatakas sila sa mga pulis. Ano ngayon, Salve? Naniwala ka na? Hindi mabuting tao ang naging nobyo mo. Opo, naniniwala na po ako sa inyo ni Papa. Papa? Tinawag mo akong Papa? Opo, dahil naniniwala po kung kayo nga ang tunay kong ama. Salamat, Salve. Maraming salamat, anak. Salamat. Kaya mula po ngayon, hindi na ako tututol sa lahat ng mga kabutihang gusto niyo mangyari sa akin. At di na po mauulit na muntik nang masira ang buhay at kinabukasan ko dahil sa pagkakamali kong nakipagrelasyon sa pusakal na kriminal na isa sa mga riding in tandem. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.